Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga Kamisteryo TV. Ako po si Casey. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay hindi lamang basta katatakutan. Ito ay kwento ng pagtitiis, ng pait ng pang-asya-alipusta, at ng madilim na hustisyang matatagpuan sa kuko ng kulam. Sa gitna ng mataong lungsod ng Caloocan, may isang lihim na nabaon sa takot. Ito ang aking kwento. Sariwa pa sa aking alaala ang araw na iyon. Bit-bit ang isang kupas na maleta at ang aking mga pangarap bumaba ako sa monumento Caloocan. Mainit, maalikabok at siksikan ang mga tao. Para sa isang katulad kong galing sa tahimik na probinsya ng Samar, ang Caloocan ay tila isang dambuhalang lalamunin ang sinumang mahina. Ngunit kailangan kong maging matatag para sa aking pamilya. Dito na ba yun? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang isang gusot na papel. Doon nakasulat ang address ng mansyong papasukan ko. Maya-maya, isang pamilyar na mukha ang sumulpot sa gitna ng kalsada. Si James, ang kababata ko na naunang lumuwas para mag-driver. Casey, salamat at nakarating ka. Masayang bati ni James. Pero napansin ko, sa likod ng kanyang mga ngiti, tila may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Halika na, hinihintay na tayo ni Madam Sara. Siguraduhin mong maayos ang kilos mo, Casey. Medyo masela ng amo natin. Pagpasok namin sa mataas na pader ng subdivision, bumungad sa akin ang isang naglalakihang mansyon. Kulay puti ito, ngunit ang mga anino sa gilid ng mga bintana ay tila mga matang nagmamasid. Napakaganda ng hardin, punong-puno ng mga halamang ornamental. Ngunit may kung anong kakaibang amoy ang humahalimuyak. Amoy ng gamot na hinaluan ng bulok na dahon. Pumasok kami sa loob. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na sobrang kintab. Halos makita ko na ang sarili kong refleksyon. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng sedang pantulog. Kahit tanghaling tapat, si Sarah ang aking magiging amo. So ikaw na ba yung sinasabi ni James? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tumutunog sa buong sala. Tuk, tuk, tuk. Nilapitan niya ako at tinitigan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang mga mata ng isang manika. Sana naman mas matino ka kaysa sa huling pinadala rito. Ayoko nang makati ang kamay. Ayoko nang mabagal kumilos. At higit sa lahat, ayoko nang sumasagot-sagot sa akin. Naiintindihan mo ba? Opo, madam, gagalingan ko po. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon biglang lumamig ang paligid. Tumingin ako kay James, ngunit iniwas niya ang kanyang paningin. Lumingon ako sa bintana at doon sa labas ng gate, may nakita akong isang matandang lalaking nakatayo. Nakasuot siya ng lumang kamiseta at may nakataling panyo sa kanyang ulo. Si Lolo Panyo. Nakatingin siya sa akin, hindi kumukurap. Tila may ibinubulong ang kanyang mga labi na hindi ko marinig. Doon ko unang naramdaman ang kilabot. Ang akala kong bagong simula sa Caloocan, iyon pala ang magiging simula ng aking kalbaryo. Lumipas ang unang 3 araw. Sa simula, akala ko ay sadyang strikto lang talaga si Madam Sara dahil sa yaman niya. Binigyan niya ako ng uniforme, isang malinis na asul na bestida. Sabi niya, gusto ko, laging mukhang presentable ang mga tao sa pamamahay ko. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang bawat kintab ng sahig ay tila nagiging salamin ng kanyang nagbabagong anyo. Casey, halika rito. Sigaw niya mula sa dining room. Agad akong tumakbo. Halos madulas pa ako sa sobrang pagmamadali. Nakaupo siya doon. Nakatingin sa kanyang kape na tila may nakitang kung anong dumi. Ano to? Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon pero may talim na parang labaha. Kape po, madam. Bagong timpla po yan, mainit pa. Tanga ka ba? Sabi ko, walang asukal. Bingi ka ba o sadyang bobo lang? Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Itinapon niya ang mainit na kape sa sahig.
Muntik nang tumalsik sa aking paa. Ang kanyang mukha na dati ay mukhang anghel, biglang naging parang halimaw. Namula ang kanyang mga pisngi at nanlisik ang kanyang mga mata. Linisin mo yan. Ngayon din, gamitin mo ang kamay mo. Huwag kang gagamit ng basahan hanggat hindi ko sinasabi. Dahan-dahan akong lumuhod. Ang init ng kape ay nararamdaman ko pa sa aking balat. Habang pinupulot ko ang mga bubog, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Gusto kong umiyak pero alam kong bawal. Habang naglilinis ako, lumingon ako sa may pintuan ng kusina. Doon nakita ko si James. Nakatayo lang siya, nakayuko, at bakas sa kanyang mukha ang awa pero wala siyang magawa. Alam kong takot din siya. Takot siyang mawalan ng trabaho or baka takot siya sa kung ano talagang kayang gawin ni Madam Sara. Nang gabing iyon, habang nasa maliit akong kwarto sa likod, tiningnan ko ang aking mga kamay. May maliliit na sugat galing sa bubog. Bakit ganito? Sabi niya, mabait siya. Sabi niya, ituturing akong pamilya. Bigla akong nakarinig ng kaluskos sa labas ng aking bintana. Ang bintana ko ay nakaharap sa likurang bahagi ng mansyon. Malapit sa bakod, sumilip ako. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ko uli siya. Si Lolo Panyo. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, hawak ang kanyang panyo at nakatitig sa bintana ng kwarto ni Madam Sara sa itaas. May kung anong kakaibang enerhiya ang nanggagaling sa matanda. Hindi ito takot na gaya ng nararamdaman ko kay Sara. Ito ay katarungan. Isang madilim na katarungan na naghihintay lang ng tamang oras. Lumingon si Lolo Panyo sa direksyon ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang puso. Pagkatapos ay itinuro niya ako. Tila sinasabi niya, nararamdaman ko ang sakit mo. Doon ko napagtanto. Hindi lang ako ang nagmamasid sa bahay na ito. May mas malalim na misteryong nakabalot sa mansyong ito sa Caloocan. At ang maskara ni Sara, iyon ay simula pa lamang ng isang mahaba at madugong gabi. Isang linggo na ang nakalilipas. Ang bawat gising ko sa umaga ay parang pagpasok sa isang impyerno. Ang bawat tunog ng takong ni Madam Sara sa itaas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tinawag na basura, walang silbi at pabigat. Ngunit ang gabing ito ang hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang gabing tuluyang nawala ang takot ko at napalitan ng isang bagay na mas maitim. Ang puot, gabi na noon. Pinagluluto ko si Madam Sara ng kanyang paboritong hapunan, isang espesyal na beef steak. Pagod na pagod ako dahil maghapon akong naglinis ng buong mansyon. Sa sobrang antok at pagod, hindi ko napansin. Bahagyang nasunog ang gilid ng karne. Isang maliit na bahagi lang, halos hindi halata. Inihain ko ito ng nanginginig ang kamay. Casey Yanoto, mahinahon ang boses niya, pero iyon ang pinakamakatakot na tono. Iyong boses na parang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg mo. Madam, pasensya na po. Bahagya lang pong nadarang sa apoy, pero masarap pa rin po yan. Masarap? Binabayaran kita para maging perpekto. Hindi para pakainin ako ng uling. Hindi lang sampalang natanggap ko. Hinablot niya ang aking buhok at pilit na isinubsob ang mukha ko sa mainit pang plato. Naramdaman ko ang init ng karne sa aking pisngi. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa aking utak. Kainin mo yan, hayop ka. Dahil yan lang ang nararapat sa isang tulad mong taga-bukid. Kinaladkad niya ako palabas ng dining room at itinulak sa madilim na hallway. Doon, sa sulok, nakita ko si James. Gusto niyang lumapit. Nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata sa sakit, pero nanatili siyang estatwa. Takot siya. Lahat kami rito, alipin ng takot. Tumakbo ako palabas ng kusina, patungo sa likod bahay. Kahit malakas ang ulan, hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay sa sandaling iyon. Ihuminto ako sa tapat ng bakod, basang-basa.
humihikbi at hawak ang namamagang pisngi. At doon, sa kabila ng bakal na rehas, nakatayo pa rin siya, si Lolo Panyo. Hindi siya nababasa ng ulan o baka guni-guni ko lang. Ang kanyang panyo ay nakatali pa rin sa kanyang ulo. Inabot niya ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. May hawak siyang isang maliit, tuyong ugat na hugis tao. Huwag mong sayangin ang luha mo, iha. Ang luhang iyan ay lason na papatay sa kanya kung itatago mo sa tamang lalagyan. Sino po kayo? Bakit niyo po ito ginagawa? Ako ang anino ng mga inapi. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa liwanag, Casey. Minsan, kailangan mong humukay sa dilim para mahanap ito. Tanggapin mo ito at itanim mo sa ilalim ng kanyang higaan. Nanginginig ang aking kamay nang tanggapin ko ang tuyong ugat. Sa haplos nito, biglang nawala ang lamig ng ulan. Napalitan ito ng isang kakaibang init na dumaloy sa aking mga ugat. Tumingin ako sa itaas, sa bintana ng kwarto ni Sarah. Nakita ko ang anino niya. Naglalakad-lakad, mapagmataas at walang pakialam. Hindi na ako umiyak. Pinunasan ko ang aking luha. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko kundi pananabik. Pananabik na makitang gumagapang sa lupa ang taong nagpahirap sa akin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Maagang gumising si Madam Sarah, maayos ang bihis at umalis para sa kanyang mga business meeting. Ngunit sa ilalim ng aking uniforme, ramdam ko ang hapdi ng mga pasa. At sa loob ng aking bulsa, nandoon ang tuyong ugat na ibinigay ni Lolo Panyo. Mabigat ito, tila humihinga. Habang naglilinis ako sa garahe, nilapitan ako ni James. Tumingin muna siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig bago siya lumapit ng husto sa akin. Casey, kailangan nating mag-usap. Yung nangyari kagabi. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa. Hindi mo alam kung anong klaseng tao si Madam Sarah. Bakit, James? Bakit mo ako dinala rito kung alam mong ganito siya? Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko nagbago na siya. Pero Casey, makinig ka. Hindi ikaw ang unang katulong na dumanas niyan. Bago ka dumating, may isang babaeng taga Bicol, si Elena. Masayahin din siya nung una parang ikaw. Tumigil si James sa pagpupunas ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napansin ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo kahit mahangin naman. Isang gabi, narinig ko ang malakas na tili sa loob ng kwarto ni Madam. Kinabukasan wala na si Elena. Sabi ni Madam, nag-awol daw at umuwi ng probinsya. Pero Casey, ang maleta ni Elena, ang cellphone niya, pati ang mga sapatos niya, nandoon pa rin sa bodega. Bakit aalis ang isang tao nang walang dala kahit isang pirasong damit? Anong ibig mong sabihin, James? Nasaan si Elena? Hindi ko alam. Pero may mga gabi, Casey. May mga gabi na nakakaamoy ako ng malansang bagay mula sa garden sa likod. At kapag tinatanong ko si Madam tungkol sa mga nawawalang gamit, tinititigan niya lang ako. Iyong titig na parang sinasabing ako na ang susunod. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumingon ako sa garden. Ang garden kung saan laging nakatayo sa labas si Lolo Panyo. Bigla kong naalala ang sinabi ng matanda. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa liwanag. Naramdaman ko ang tuyong ugat sa bulsa ko. Parang uminit ito lalo. Casey, kung may pagkakataon ka, tumakas ka na. Huwag mo nang hintayin ang sahod mo. Huwag mo nang hintayin na maging katulad ka ni Elena. May masamang espiritong nakatira sa bahay na ito at si Madam Sarah. Siya ang nagpapakain sa espiritong yun gamit ang takot natin. Nandyan na siya. Balik sa trabaho, bilisan mo. Mabilis na bumalik si James sa paglilinis. Ako naman ay nagmadaling pumasok sa loob. Habang paakyat ako sa hagdan, nakasalubong ko si Madam Sarah. Nakangiti siya, isang ngiting napakaganda. Pero kapag tiningnan mo ang kanyang mga mata, makikita mo ang kawalan ng kaluluwa. Casey, tawag niya sa akin. Linisin mo ang kwarto ko mamayang gabi.
Gusto ko walang kahit anong alikabok sa ilalim ng kama ko. Maliwanag? Oo po, madam, maliwanag po. Ito na ang pagkakataon ko, ang ilalim ng kanyang kama, ang lugar kung saan itatanim ko ang simula ng kanyang wakas. Hindi ako tatakas, James. Hindi ako aalis ng luhaan lang. Kung kailangang dumanak ang itim na dugo para sa hustisya, gagawin ko. Hindi nagbiro si James. Simula ng gabing iyon, naging mas mahigpit ang lahat. Pag-uwi ni Madam Sarah, isa-isa niyang kinolekta ang aming mga gamit para hindi kayo madistract sa trabaho. Ang sabi niya habang hinahablot ang luma kong cellphone at ang aking bag na naglalaman ng aking mga dokumento. Ikinulong niya ang lahat sa loob ng kanyang opisina. Ngayon, wala na kaming komunikasyon sa labas. Ang mansyon ay hindi na lang bahay. Ito ay isa ng opisyal na piitan. Gabi na. Ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang hilik ni Madam Sarah mula sa kanyang engrandeng silid. Hawak ang isang basahan at ang tuyong ugat na ibinigay ni Lolo Panyo. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng kanyang kwarto. Creak! Ang amoy sa loob ay kakaiba. Amoy mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng formalin. Kailangan ko itong gawin para kay Elena, para sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumuhod sa gilid ng kanyang kama. Ang dilim sa ilalim nito ay tila isang hungkag na bibig na handang lumamon. Sumilip ako. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa labas, may napansin ako sa pinakasulok. May mga lumang gamit doon. Isang tsinelas na pambabae, kupas na, at may mansa ng tuyong dugo. Isang clip sa buhok na kulay rosas. Nanindig ang balahibo ko. Iyon ang mga gamit ni Elena. Tama si James, hindi siya umalis. Pinatay siya ng bahay na ito. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ko ang tuyong ugat mula sa aking bulsa. Gaya ng turo ni Lolo Panyo, kumuha ako ng kaunting buhok ko at ibinuhol ko ito sa ugat. Pagkatapos, itinusok ko ito sa pinakamadilim na bahagi ng kutsyon ni Madam Sarah. Eksakto sa ilalim, kung nasaan ang kanyang puso habang siya ay natutulog. Sa sandaling bumao ng ugat, nakarinig ako ng isang mahinang unggol. Hindi galing kay Madam Sarah, kundi galing sa mismong kama. Huwag niyo akong hawakan. Umalis kayo. Biglang gumalaw si Madam Sarah. Muntik na akong mapasigaw. Nanatili akong nakadapa sa sahig. Pigil ang hininga. Habang ang mukha ko ay ilang pulgada lang. Ang layo sa sahig na nilalakaran ng kanyang kalupitan. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Pagtingin ko sa direksyon ng bintana, nakabukas ito ng bahagya. At doon, sa labas, nakita ko ang anino ni Lolo Panyo na nakalutang sa gitna ng kadiliman ng gabi. Itinaas niya ang kanyang panyo at iwinagayway ito na parang nagbibigay ng hudyat. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakahiga ako sa aking maliit na papag, naririnig ko ang mga kaluskos sa dingding. Tila may libu-libong maliliit na paa na gumagapang sa loob ng mga pader ng mansyon. Alam ko, ang sumpa ay nagsimula na. Ang bawat pang-aalipusta ni Sarah ay magsisilbing pagkain para sa mga insekto ng kadiliman na ngayon ay gising na sa ilalim ng kanyang kama. Hustisya, darating ka rin. Ang araw na ito, ang naging pinakamahabang oras ng aking buhay. Pagod, puyat, at gutom. Simula madaling araw hindi ako pinatigil ni Madam Sarah. Pinaglinis niya ako ng lahat ng bintana, pinagmop ng buong bahay ng paulit-ulit, at pinag-gardening sa ilalim ng matinding sikat ng araw dahil sa sobrang pangangatog ng aking tuhod sa pagod. Habang nag-aayos ako ng lamesa para sa kanyang hapunan, nangyari ang kinatatakutan ko. Ang paboritong vase ni Madam Sarah na galing pa raw sa Europa, basag. Naging pino ang pagkakadurog nito sa sahig. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang papalapit na hakbang ni Madam Sarah mula sa hagdan. Anong ginawa mo?
Madam, patawad po. Sobrang pagod lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Babayaran ko po. Kaltasan nyo na lang po ang sahod ko. Sahod? Kahit 10 taon kang magtrabaho rito, hindi mo mababayaran yan. Hayop ka. Wala kang pinagkaiba sa mga asong kalye na pakalat-kalat sa labas. Tinulak niya ako sa sahig. Mismo sa tapat ng lalagyan ng pagkain ng kanyang aso. May mga tirang pagkain doon. Panis na kanin na may hinalong tira-tirang ulam na puno na ng langaw. Gusto mong magpakahayop? Yan, diyan ka kumain. Yan ang nararapat sa iyo. Kainin mo yan sa sahig. Kapag hindi mo yan inubos, hindi ka matutulog sa kwarto mo. Doon ka sa garden matutulog kasama ng mga uod. Nakatitig lang ako sa sahig. Ang aking dignidad ay tuluyang nadurog kasama ng base na iyon. Lumingon ako sa may pintuan. Nakita ko si James na nakakuyom ang kamao. Umiiyak din pero hindi makakilos. Dahan-dahan, sa gitna ng aking paghikbi, sinunod ko siya. Yumuko ako at kinain ang pagkaing iyon sa sahig. Bawat subo ay parang lason sa aking lalamunan. Pero habang ginunguya ko ang mapait na pagkain, isang boses ang narinig ko sa aking isipan. Boses ni Lolo Panyo. Lunukin mo ang pait, Casey. Dahil ang bawat luhang pumapatak sa sahig na yan ay magsisilbing tawag para sa mga kampon ng barang. Ang huling subo mo ay ang unang kagat nila sa kanya. Sa gitna ng aking pagkain sa sahig, biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng dining room. Ang mga chandelier ay gumagalaw ng kusa. Napahinto si Madam Sara. Napahawak siya sa kanyang leeg. Bakit biglang lamig? Casey, bilisan mo dyan. Nakakadiri kang tingnan. Tumingala ako sa kanya. Kahit puno ng dumi ang mukha ko, ngumiti ako. Isang ngiting hindi niya inaasahan. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang oras mo. Sa itaas ng mansyon, sa loob ng kwarto ni Sara, ang tuyong ugat na itinanim ko sa ilalim ng kanyang kama ay nagsimulang gumalaw. Ang mga itim na buhok na ibinuhol ko doon ay nagsimulang humaba at gumapang sa loob ng kanyang kutsyon na parang mga ugat ng sumpa. Busog na ako, madam. Salamat po sa huling hapunan. Hindi ko na kaya. Pagkatapos ng gabing iyon, alam kong hindi na ako tatagal. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may nakatagong mata na nagmamasid sa akin. Kahit nakapaghiganti na ako sa pamamagitan ng ritual, ang katawan ko ay bumibigay na sa bugbog at puyat. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong humingi ng tulong sa labas ng matatayog na pader ng Caloocan Subdivision na ito. 3:00 ng madaling araw. Tulog na si Sara. Alam kong nasa opisina niya ang susi ng gate at ang cellphone ko. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa dulo ng hallway. Ang bawat sahig na tumutunog ay parang kulog sa aking pandinig. Nang marating ko ang opisina, nakita ko ang susi na nakasabit sa gilid ng mesa. Kinuha ko ito. Ramdam ko ang pag-asa. Ngunit bago pa ako makatalikod, biglang bumukas ang malaking screen ng monitor sa loob ng opisina. Ang mga CCTV. Sa lahat ng anggulo ng bahay, nakita ko ang sarili ko. At sa isang screen, nakita ko si Sara. Hindi siya natutulog. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, nakaharap sa bintana at dahan-dahang nagsusuklay ng buhok. Pero ang buhok niya, sa screen, mukhang mga itim na uod na gumagalaw. Saan ka pupunta, Casey? Hindi pa tayo tapos. Tumakbo ako. Wala na akong pakialam kung makagawa ng ingay. Narating ko ang main door. Isinaksak ang susi. Pero ayaw nitong umikot. Tila may humahawak sa kabilang panig ng trangka. James, tulungan mo ako. Sigaw ko habang hinahampas ang pinto. Pero walang James na sumulpot. Ang tanging lumabas ay si Sara mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga itim na ugat na nagsisimulang bumakat sa kanyang leeg. Akala mo ba ganoon kadali iyon? Akin ang buhay mo, Casey. Binili ko ang oras mo, ang lakas mo, at pati ang hininga mo. Nahuli niya ako. Kinaladkad niya ako pabalik sa kusina
at itinulak sa loob ng bodega. Diyan ka muna magmuni-muni at huwag kang aasa na tutulungan ka ng driver na iyon. Tulog na tulog si James. Baka hindi na siya magising. Ikinulong niya ako sa dilim. Pero habang nakaupo ako sa malamig na semento, naramdaman ko ang isang kakaibang pangyayari. Mula sa labas ng bodega, narinig ko ang isang mahinang kalos. Pagkatapos, isang impit na tili. Aray, ano to Tenny? Bakit ang kati ng likod ko? Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Sarah sa gitna ng hallway. Kinakamot niya ang kanyang likuran ng buong lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa magdugo ito. At sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Sa bawat sugat na nagagawa ng kanyang kuko, may lumalabas na maliit at itim na pakpak ng gamu-gamos. Ang unang yugto, Casey. Ang pangangati ng budhi na lumalabas sa balat. Hindi siya titigil sa kakamot hanggang sa makita niya ang sarili niyang buto. Napaupo ako sa sulok ng bodega. Takot ako, oo. Pero sa gitna ng dilim, may naramdaman akong katarungan. Ang amo kong mapang-api ay nagsisimula ng kainin ng kanyang sariling kasamaan. Sa labas, ang Caloocan ay gising na sa ingay ng mga sasakyan. Pero sa loob ng mansyong ito, ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng mga kukong kumakayod sa laman. 3 araw na akong nakakulong sa bodega. Ang tanging pagkain ko ay tinapay na ibinabato lang sa akin sa ilalim ng pinto. Pero sa loob ng 3 araw na iyon, hindi katahimikan ang namayani sa mansyon. Ang bawat gabi ay pinupuno ng mga sigaw ni Madam Sara na punong-puno ng pagdurusa. Hindi na siya lumalabas ng kanyang kwarto. Ang amoy ng mansyon ay nagbago na. Hindi na ito amoy mamahaling pabango. Amoy ito ng nabubulok na karne na hinaluan ng amoy ng luma at maamag na bodega. Nagulat ako nang bumukas ang pinto. Inakala ko na si Madam Sara na ang papatay sa akin, pero si James ang bumungad. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na paligid. Casey, kailangan mo nang lumabas. Wala na si Madam sa sarili niya. Ayaw niyang magpatingin sa doktor pero ang balat niya, Casey, ang balat niya ay parang nagiging balat ng puno na may mga gumagalaw sa loob. Dahan-dahan akong tumayo. Paglabas namin sa hallway, nakita ko ang mga bakas sa dingding. May mga bahid ng dugo at kung anong itim na likido na tila nanggaling sa mga kuko ni Sarah habang humahawak siya sa pader. Sa labas ng mansyon, sa may malaking gate, nakita ko uli siya. Ngayon, hindi na lang siya nakatayo sa labas. Si Lolo Panyo ay nasa loob na ng bakuran. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik na nagnganganga. Nilapitan ko siya kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Si James ay nanatili sa malayo, hindi makalapit dahil sa takot. Lolo, to anong nangyayari sa kanya? Tanong ko. Ang itinanim mo ay namumunga na, iha. Ang bawat latay na ibinigay niya sa iyo ay nagiging uod sa loob ng kanyang laman. Ang barang ay hindi gamot na nakakamatay agad. Ito ay paghihiganti na dahan-dahang ngumunguya sa kaluluwa bago kunin ang buhay. Itinaas ni Lolo Panyo ang kanyang panyo. Sa loob nito ay may mga itim na karayom na nakatusok sa isang maliit na manika na gawa sa basahan. Isang basahang pamilyar sa akin. Iyon ang basahang ginamit ko sa paglilinis ng sahig nung gabi ng aking pagdurusa. Gusto mo bang itigil ko na o gusto mong makita ang katapusan ng kanyang kasamaan? Tumingin ako sa itaas, sa bintana ng kwarto ni Sarah. Narinig ko ang isang kalabog at ang tunog ng nababasag na salamin. Pagkatapos isang sigaw na hindi na tunog tao. Tulungan niyo ako, may kumakain sa akin, Casey. James, tulong. Naalala ko ang lahat. Ang pagpapakain sa akin sa sahig, ang sampal, ang pagkulong sa akin, ang pagkawala ni Elena, ang lahat ng mga katulong na inapi niya sa Caloocan na ito.
Huwag po, Lolo. Ipagpatuloy niyo. Gusto kong makita kung paano siya humingi ng tawad sa lahat ng kinuha niya sa amin. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting walang ngipin, pero punong-puno ng kapangyarihan. Kinuha niya ang isa sa mga itim na karayom at dahan-dahang itinusok sa bahagi ng manika kung nasaan ang mga mata. Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ang narinig namin mula sa kwarto ni Sarah. Ang lahat ng mga bintana ng mansyon ay sabay-sabay na nagdilim. Tila may mga itim na insekto ang nagtakip sa mga ito. Ang laro ay nagsimula pa lang. Ang mapang-api na amo ay ngayon ay biktima na ng isang puwersang walang awa. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Habang ang buong subdivision sa Caloocan ay himbing sa tulog, ang mansyon ni Sarah ay tila humihinga. Ang mga pader ay tila lumalawak at sumisikip. Kasama ko si Lolo Panyo sa loob ng kusina. Si James. Nawalan na siya ng malay sa sobrang takot at ngayon ay nakahiga sa sofa sa sala. Ito na ang unang pagkakataon na nakita ko si Lolo Panyo nang malapitan sa loob ng liwanag. Ang kanyang balat ay parang tuyong lupa at ang kanyang mga mata, wala itong balintataw. Puti lahat. Ihanda mo ang iyong sarili, Casey. Ang gabi ay malalim na at ang katarungan ay gutom na. Dalhin mo ako sa silid kung saan siya nagtatago. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ko ang kandila. Inakyat namin ang hagdan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lagkit sa sahig. Hindi na ito alikabok. Ito ay mga itim na likido na lumalabas mula sa ilalim ng mga pintos. Nang marating namin ang tapat ng kwarto ni Sarah, huminto si Lolo Panyo. Inilabas niya ang kanyang panyo at inilatag ito sa sahig. Doon, may mga uling na nagbabaga kahit wala namang apoy. Lolo, ano pong gagawin natin? Naririnig niyo po ba yon? Hindi sumagot ang matanda. Nagsimula siyang bumulong ng isang orasyon sa wikang hindi ko maintindihan. Habang bumubulong siya, ang pinto ng kwarto ni Sarah ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Ang amoy ay sapat na para himatayin ang sinumang tao. Amoy ito ng isang libingan na binuksan pagkalipas ng 100 taon. Casey, tulungan mo ako. Papakiusap, tanggalin mo sila sa loob ko. Nakita ko si Sarah sa gitna ng kama. Hindi na siya ang magandang babaeng mapang-api. Ang kanyang buhok ay nalagas na lahat. Ang kanyang balat ay puno ng mga bukol na kasing laki ng kamao. At sa loob ng mga bukol na iyon, may mga aninong gumagalaw. Nilapitan siya ni Lolo Panyo. Kinuha ng matanda ang isang maliit na kawayan at hinipan ang batok ni Sarah. Ilabas ang lahat ng pait. Ilabas ang lahat ng ninakaw mong buhay. Sumuka si Sarah. Pero hindi pagkain ang lumabas. Libu-libong itim na karayom at mga hibla ng buhok na mahahaba ang lumabas sa kanyang bibig. Bawat karayom ay tumatama sa sahig na may tunog ng bakal. Tumingin si Sarah sa akin. Sa gitna ng kanyang paghihirap nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero huli na. Ang sumpa ay hindi na mapipigilan. Casey, hawakan mo ang kanyang kamay. Iparamdam mo sa kanya ang hapdi ng bawat sampal na ibinigay niya sa iyo. Ang init ng iyong palad ang magsisilbing selyo ng kanyang parusa. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay ni Sarah na dati ay puno ng mamahaling alahas pero ngayon ay parang kamay na ng isang bangkay. Sa sandaling nagdikit ang aming balat, isang kislap ng itim na liwanag ang lumabas. Narinig ko ang hiyaw ni Sarah na umalingaw-ngaw sa buong Caloocan. Isang hiyaw na nagsasabing ang kanyang katawan ay hindi na kanya. Ito ay pag-aari na ng mga anino. Tapos na ang unang bahagi, bulong ni Lolo Panyo. Ngayon hayaan nating kainin siya ng kanyang sariling takot. Lumabas kami ng kwarto at iniwan si Sarah na nag-iisa sa dilim. Ang mansyon ay muling tumahimik. Ngunit alam ko, sa loob ng bawat pader, nagsisimula ng mabuhay ang mga tunay na halimaw ng barang. Bumalik kami sa kusina.
Sa labas ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila, tanda na malapit na ang bukang liwayway. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang dilim ay tila ayaw nang umalis. Si James ay mahimbing pa ring tulog sa sala. Tila binalot siya ni Lolo Panyo ng isang proteksyon o sumpa para hindi siya makasaksi sa mga nangyayari. Humarap sa akin si Lolo Panyo. Ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina ay tila gawa sa bato. Casey, ang nasimulan na ay hindi na maaaring bawiin pa. Nakita mo ang kanyang paghihirap. Narinig mo ang kanyang pagsusumamo. Ngunit tandaan mo, ang barang ay hindi isang regalo. Ito ay isang utang. Anong ibig ninyong sabihin, Lolo? Akala ko po ay katarungan lang ang nais natin. Para sa akin, para kay Elena, para sa lahat ng inapi niya, kinuha ng matanda ang kanyang panyo. Sa loob nito ay may isang maliit na bote na may lamang itim na likido. Inilapag niya ito sa gitna namin. Ang katarungan sa mundong ito ay may timbang. Para makuha ang buhay ng isang mapang-api, kailangang may kapalit na bahagi ng iyong sarili. Hindi pera, hindi ginto, kundi ang iyong katahimikan. Mula sa gabing ito, ang iyong mga panaginip ay hindi na magiging iyo. Tuwing kabilugan ng buwan, mararamdaman mo ang bawat kagat ng insekto sa kanyang laman. Handa ka bang pasanin ang sakit niya para lang makita ang kanyang katapusan? Napatigil ako. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nararamdaman ko pa rin kay Sarah. Naalala ko ang lasa ng pagkain ng aso sa aking lalamunan. Naalala ko ang malamig na bangkay ni Elena na ayon kay James ay nasa garden lang. Kung iyon ang kapalit para mabulok siya sa sarili niyang mansyon. Tinatanggap ko. Handa akong hindi makatulog, Lolo. Basta't masiguro ko lang na hinding-hindi na siya makakasakit ng iba. Kinuha ni Lolo Panyo ang isang karayom at bahagyang tinusok ang aking daliri. Isang patak ng dugo ang nahulog sa itim na likido sa loob ng bote. Biglang nag-usok ang bote at narinig ko ang isang mahinang tili mula sa itaas ng bahay. Selyado na ang kasunduan. Ang sumpa ay hindi na lamang nasa kanyang balat. Ngayon, ito ay nasa kanyang buto na. Maghanda ka, Casey. Sa susunod na 10 gabi, ang mansyong ito ay magiging pugad ng libu-libong kampon ng dilim. Walang sino mang makakapasok. At walang sino mang makakalabas hanggat hindi natatapos ang pagtutuos. Lumakad si Lolo Panyo patungo sa likurang pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Huwag kang titingin sa salamin sa loob ng 3 araw, Iha. Dahil ang makikita mo doon ay hindi na ang iyong mukha, kundi ang mukha ng kamatayang hiniling mo. Paglabas ni Lolo Panyo, biglang umihip ang isang malakas na hangin na nagpatay sa lahat ng ilaw sa mansyon. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Doon ko naramdaman. Sa loob ng aking tiyan may kung anong gumalaw. Isang mahinang kiliti na tila may isang maliit na insekto na nagsisimulang mabuhay sa loob ko. Ang hustisya ay narito na, pero ang presyo ay nagsisimula palang singilin. Lumipas ang unang gabi matapos ang kasunduan namin ni Lolo Panyo. Akala ko ay panaginip lang ang lahat, ngunit paggising ko sa umaga, ang mansyon ay hindi na katulad ng dati. Ang mga puting pader ay tila nagkakaroon ng mga ugat, mga itim na linya na gumagapang mula sa kisame pababa sa sahig. At ang amoy ng nabubulok na karne ay sumuot na hanggang sa aking mga damit. Pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ngunit pagbukas ko ng gripo, hindi tubig ang lumabas. Isang malapot at itim na likido na parang langis na may kasamang maliliit na itim na buhok ang umagos sa lababo. Napabitaw ako sa baso. Doon ko naalala ang babala ni Lolo Panyo. Ang sumpa ay nasa kanyang buto na. Casey, James, tulong, anong nangyayari sa akin? Agad kaming tumakbo ni James sa kwarto ni Madam Sarah. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Pagpasok namin, halos masuka si James.
Si Madam Sara ay nakadapa sa sahig. Ang kanyang seda na pantulog ay punit-punit na. Ang kanyang buong likuran ay puno ng mga butas. Diyos ko, Madam, ano yang mga yan? Sa bawat butas sa kanyang balat, may lumalabas na mga itim na salagubang. Ang mga ito ay dahan-dahang lumalabas, naglalakihan at gumagapang sa kanyang mamahaling kutsyon. Ang mas masakit panoorin ay ang paraan ng paglabas nila. Tila hinihiwa ang kanyang laman mula sa loob. Casey, kunin mo sila. Alisin mo sila sa balat ko. Nagmamakaawa ako. Babayaran kita ng kahit magkano. Kunin mo lang ang mga hayop na ito. Lumapit ako sa kanya. Walang emosyon ang aking mukha. Tiningnan ko ang isa sa mga salagubang na gumagapang sa kanyang braso. Hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking tiyan. Ang insekto sa loob ko ay tila sumasayaw sa tuwa. Madam, hindi po ito sakit na nagagamot ng pera. Ang bawat insekto pong yan ay katumbas ng bawat sampal at bawat pagmumura ninyo sa amin. Sabi niyo po dati, hayop kami, diba? Ngayon, ang mga hayop ay nanggagaling na mismo sa loob ninyo. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa loob ng kwarto. Ang mga kurtina ay nagliliparan. Sa labas ng bintana, kahit tirik ang araw, ang langit sa tapat ng mansyon ay nananatiling madilim. Nakita ko ang mga ibon na lumilipad palayo sa lugar na ito. Si James ay napaupo sa sulok, nagdarasal ng mabilis. Pero alam kong walang saysay ang dasal sa lugar na tinalikuran na ng liwanag. Kasalanan mo ito. Ikaw ang gumawa nito. Papatayin kita, Casey. Papatayin kita. Susugurin sana ako ni Sarah, pero bago pa siya makatayo, isang matinding kumbulsyon ang tumama sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tumirik at naging purong puti, katulad ng mga mata ni Lolo Panyo. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mahabang, itim na uod na may suot na maliit na hibla ng ginto. Ang hibla mula sa kanyang sariling alahas. Ang barang ay hindi lang naninira ng katawan, Madam. Kinukuha rin nito ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki mo. Lumabas kami ni James sa kwarto at ikinandado ang pinto mula sa labas. Naririnig namin ang pagkalos ng kanyang mga kuko sa pinto. Ang kanyang pagmamakaawa na nauuwi sa ungol ng isang halimaw. Nagsimula na ang tunay na paghihirap. Ang mansyon sa Caloocan ay naging pugad na ng sumpa. Ang 12 gabi, ang mansyon ay hindi na amoy luma. Amoy na ito ng isang puneraryang kinalimutan. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay hindi ang amoy, kundi ang mga tunog. Hindi na lang sigaw ni Madam Sara ang naririnig namin. Sa bawat sulok ng bahay, tila may mga boses na bumubulong. Mga boses na matagal nang nanahimik. Si Madam Sara, hindi na siya makatayo. Nakahiga na lang siya sa sahig ng kanyang kwarto dahil ang kanyang kama ay tuluyan ng binalot ng mga itim na amag na tila may sariling buhay. Elena, ikaw ba yan? Umalis ka? Umalis ka sa harap ko. Binayaran kita. Binigyan kita ng trabaho. Bakit ka nakatayo dyan? Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Madam Sara na nakasubsob ang mukha sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, punong-puno ng dugos. Sa gitna ng kwarto, may nakita akong isang anino. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong. Basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay hindi makilala dahil sa kapal ng mga uod na gumagapang dito. Madam, may sino pong kinakausap ninyo? Tanong ko mula sa labas. Wala naman pong ibang tao rito kundi tayo. Hindi, nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya, bakit puno ng langaw ang mga mata niya? Casey, palayasin mo siya. James, kunin mo ang baril ko. Pumasok si James sa loob, dala ang isang basong tubig na may halong asin at abo, isang turo ni Lolo Panyo para pansamantalang palamigin ang paligid. Pero paglapit ni James,
Biglang tumayo si Madam Sara at hinablot ang kanyang braso. "Aray, Madam Bitaw!" Nang bumitaw si Sara, nakita namin ang marka ng kanyang kamay sa braso ni James. Hindi ito pasa. Ito ay mga itim na pantal na hugis-uod. Ang barang ay nakakahawa sa pamamagitan ng galit. Doon ko napagtanto, ang mansyong ito ay hindi lang pinupugad ng insekto. Ito ay nagiging isang buhay na impyerno kung saan ang mga biktima ni Sara ay isa-isang bumabalik para maningil. Bakit naririnig ko ang tunog ng kuliglig sa loob ng utak ko? Casey, parang may kumakayod sa loob ng bungo ko. Iyon ang unang sintomas ng barang na bulong. Ang mga insekto ay hindi na lang sa balat lumalabas. Ngayon naninirahan na sila sa loob ng kanyang pandinig. Ang bawat salitang masama na binitiwan ni Sara noong malakas pa siya ay ibinubulong ngayon ng mga insekto sa loob ng kanyang tenga ng paulit-ulit. Tanga, walang silbi, basura, mamatay ka na. Naririnig niyo po ba sila, madam? Sila po yung mga salitang itinanim niyo sa amin. Ngayon sila naman ang kakain sa inyo. Habang pababa kami ni James, nakita ko uli si Lolo Panyo sa bintana ng kusina. Itinuro niya ang kanyang tenga at pagkatapos ay itinuro ang langit. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ang gabi ay malapit na ring matapos. Ngunit para kay Sara, ang kadiliman ay habang buhay na. Ang mansyon sa Caloocan ay naging isang malaking bungo at kami ang mga saksi sa pagkaagnas ng isang masamang kaluluwa. 13 araw na. Ang numerong malas para sa iba, pero para sa akin, ito ang numero ng ganap na paniningil. Ang mansyon ni Sara ay hindi na maikakailang isang bahay ng lagim. Ang mga kapitbahay sa subdivision ay nagsisimula na ring magreklamo dahil sa masangsang na amoy na humahalimuyak mula sa loob. Ngunit walang sinumang nangangahas na pumasok. Si Madam Sara. Ang kanyang pagbabago ay lampas na sa anumang sakit na alam ng tao. Pumasok ako sa kanyang kwarto para maghatid ng tubig, ngunit napatigil ako sa may pintuan. Nakita ko ang mga kuko ni Sara sa sahig, isa-isang nalagas, kulay itim at amoy, nabubulok na basura. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nagdurugo. Sa halip, isang malapot na itim na dagta ang lumalabas dito, ang kanyang balat. Ang dating maputi at makinis na balat na ipinagmamalaki niya, ngayon ay magaspang na at kulay abo. Tila ito nagiging balat ng isang matandang puno na tinubuan ng mga amag at lumot. Tatulungan mo ako. Ang bawat salita niya ay may kasamang tunog ng likirong bumubula sa kanyang lalamunan. Hindi na siya makagalaw. Ang kanyang mga binti ay tila nagdikit na, parang mga ugat na bumaon sa sahig ng mansyon. Lumapit ako. Hindi para tumulong, kundi para masaksihan ang katarungan. Kinuha ko ang salamin na dati ay laging hawak ni Sara para tingnan ang kanyang ganda. Itinapat ko ito sa kanyang mukha. Tingnan niyo po ang sarili niyo, madam. Ito po ang tunay ninyong anyo. Ang ganda niyo po palang tingnan kapag hindi na kayo nakatago sa likod ng mamahaling alahas at kolorete. Nang makita ni Sara ang kanyang refleksyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang ilong ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang mukha. At ang kanyang mga tenga ay tila kinakain ng mga itim na langaw na hindi nawawala sa paligid niya. Biglang bumukas ang bintana ng malakas. Pumasok ang isang kawan ng mga itim na paru-paro. Ngunit hindi sila ordinaryong paru-paro. Sila ay mga gamog-gamong itim. Ang mga mensahero ng kamatayan sa mundo ng barang. Ang balat ay nagiging kahoy, ang dugo ay nagiging dagta. Ang kanyang katawan ay magiging bahay ng mga nilalang na hindi namamatay. Hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa mga kaluluwang kinuha niya. Ang kanyang paghihirap ay walang hanggan. Lumingon ako sa paligid. Sa mga anino ng kwarto, tila may mga figura ng mga tao. Hindi lang si Elena, marami sila. Mga dating katulong, mga taong niloko niya sa negosyo
at mga taong minaliit niya. Lahat sila ay nakatayo lang, tahimik na pinapanood ang kanyang bawat pagdaing. Si James ay pumasok din, bitbit ang isang lumang dyaryo. Casey, tingnan mo ito. Ang balita, may mga nawawala raw na tao rito sa subdivision nitong mga nakaraang buwan. Lahat daw ay huling nakitang papasok sa mansyong ito. Casey, anong gagawin natin? Baka madamay tayo kapag nalaman ng mga pulis. Tiningnan ko si James. Alam kong natatakot siya, pero alam ko ring nararamdaman niya ang katarungan. Hayaan mo sila, James, sagot ko. Ang batas ng tao ay mabagal, pero ang batas ni Lolo Panyo, iyan ang hindi natutulog. Habang lumalabas kami ng kwarto, narinig ko ang tunog ng parang may pumuputok na buto. Ang katawan ni Sarah ay tuluyan ng naninigas. Siya ay nagiging isang buhay na estatwa ng kanyang sariling kalupitan. Ang Caloocan ay maingay sa labas, pero sa loob ng silid na ito, tanging ang tunog ng pagnguya ng mga insekto sa buhay na laman ang maririnig. Habang lumalalim ang gabi, lalong bumibigat ang hangin sa Caloocan. Ngunit sa loob ng mansyon, ang bawat hininga ay parang humihigop ng alikabok ng patay. Si James ay hindi na mapakali. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagnanais na tumakas, ngunit alam niyang nakakandado ang lahat ng lagusan, hindi ng bakal, kundi ng kapangyarihan ni Lolo Panyo. Casey, hindi na ito tama. Nakita mo ba ang garden? Ang mga rosas ni Madam, lahat sila ay naging itim. At ang lupa, Casey, ang lupa ay tila humihinga. May nakita akong mga uod na kasing lalaki ng daliri na lumalabas mula sa mga paso. James, huminahon ka. Ang garden ay sumasalamin lang sa kung ano ang itinanim ni Madam Sarah sa loob ng maraming taon. Ang mga bulok na sikreto niya ay kailangang lumabas. Hindi nakinig si James. Kinuha niya ang isang pala sa bodega at lumabas sa garden sa gitna ng gabi. Sinundan ko siya. Ang dilim sa labas ay tila may sariling bigat. Ang mga puno ng mangga ay nakayuko, tila mga higanteng nagdadalamhati. Nagsimulang maghukay si James sa tapat ng malaking puno, kung saan laging nakatayo si Lolo Panyo sa labas ng bakod. Kailangan kong malaman kung nasaan si Elena. Sabi mo katarungan ito, Casey. Pero bakit parang tayo na ang nagiging halimaw? Sa bawat baon ng pala ni James, isang masangsang na amoy ang pumapailan lang. Biglang tumigil ang pala. May tumamang matigas. Dahan-dahang hinukay ni James ang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Nanindig ang aking balahibo nang makita ko ang lumabas sa ilalim ng lupa. Isang bungo. Pero hindi ito ordinaryong bungo. Ito ay binalot ng mga itim na hibla ng buhok. Ang buhok ni Sarah. Diyos ko, si Elena. At tingnan mo, Casey, may iba pa. Ang daming buto rito. Sa ilalim ng garden ni Sarah, nakabaon ang kanyang mga nakaraang biktima. Ang bawat katulong na sinaktan niya, pinatay sa gutom o pinahirapan hanggang sa malagutan ng hininga. Lahat sila ay ginawa niyang pataba sa kanyang garden. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang sumunod na nangyari. Ang mga buto ay nagsimulang gumalaw. Ang mga uod na sinasabi ni James ay nagsimulang pumasok sa mga butas ng bungo. Ang lupa ay hindi marunong magtago ng sikreto, James. Ang bawat buhay na kinuha ni Sarah ay naghihintay lang ng sapat na barang para muling magising. Biglang lumabas si Lolo Panyo mula sa anino ng bakod. Itinaas niya ang kanyang panyo at iwinagayway ito sa itaas ng hinukay ni James. James, Casey, tingnan ninyo ang mansyon. Lumingon kami. Ang mansyon na dati ay kulay puti, ngayon ay mukhang isang higanteng kabaong. Sa bawat bintana, may mga mukhang nakadikit sa salamin, mga anino ng mga taong pinahirapan ni Sarah. At sa pinakataas na kwarto, nakita namin ang anino ni Sarah. Humihiyaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang mga buto sa garden ay nagsisimula ng bumalik sa kanya. Ang barang ay hindi lang galing kay Lolo Panyo. Ito ay galing sa lahat ng kaluluwang naniningil ngayon. Gusto ko nang umalis, ayoko na rito.
Hinawakan ko ang balikat ni James. Ang kanyang takot ay hindi na maaalis dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kulam. Huli na para umalis, James, bulong ko. Kasama na tayo sa kwentong ito. Ang garden ay handa na para sa huling hapunan. Ito na ang gabing tuluyang nawala ang katinuan ni Madam Sara. Sa loob ng kanyang utak, tila bumalik siya sa panahon kung kailan siya ang reyna ng Caloocan. Narinig namin siyang nagbibihis sa itaas. Naririnig namin ang tunog ng kanyang mga alahas na kumakalansing. Pero ang tunog na iyon ay hinaluan ng tunog ng mga tuyong pakpak. Casey, ihanda ang hapunan, sigaw niya. Pero ang boses niya, hindi na ito boses ng tao. Para itong boses na nanggagaling sa loob ng isang hungkag na kawayan. Bumaba si Sarah. Halos mapatili si James at mapaurong sa sulok ng kusina. Si Madam Sara ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na gown, ngunit ang tela nito ay puno ng mga uod na tila burda ng kanyang kasuutan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na pulbos na pilit itinatago ang mga butas sa kanyang balat na nilalabasan ng mga itim na langaw. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang paningin, ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Pero sa paningin namin ni James, ang mga plato ay puno ng lupa, mga itim na karayom, at mga buhay na uod. Bakit kayo nakatayo diyan? Tawagin ang mga bisita. Sabihin mo kay Elena, bilisan ang paglabas ng wine. Napakabagal talagang kumilos ng babaeng yun. Madam, wala na pong Elena. Nakalimutan niyo na po ba? Kasama niyo na po siya sa garden. Huwag kang sasagot sa akin, kumain tayo. Masaya ang gabing ito. Nagsimulang kumain si Sarah. Isang malaking subo ng lupa at uod ang kanyang isinubo. Habang ninunguya niya ito, may mga itim na likido na dumadaloy sa gilid ng kanyang labi. At doon nangyari ang pinakakasuklam-suklam na bahagi. Bigla siyang nabulunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila lalabas na sa kanyang bungo. May nakabara. Casey, tulong. Sa bawat pag-ubo niya, libu-libong buhay na ipis at mga itim na salagubang ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi sila tumitigil. Tila isang bukal ng insekto ang kanyang lalamunan. Ang mga insekto ay gumapang sa kanyang leeg, sa kanyang mukha at kumalat sa buong mesa hanggang sa mapuno ang dining room. Si James ay nagsimulang sumigaw at tumakbo palabas ng bahay. Pero ang pinto ay hindi pa rin bumubukas. Nanatili akong nakatayo. Tumingin ako kay Sarah na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pinalilibutan ng kanyang sariling mga kampon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Lolo Panyo sa anino ng pintuan. Nakaturo ang kanyang daliri sa tiyan ni Sarah. Ang mga salitang naging lason ay kailangang ilabas sa paraang pinakamasakit. Ang bawat insekto ay isang pang-aalipusta na ngayon ay may buhay na. Huminto ang musika. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan maliban sa tunog ng pagnguya. Ang mga insekto ay nagsimulang kainin ang mismong gown ni Sarah hanggang sa ang kanyang balat na parang kahoy na lang ang natira. Casey, patawad. Bulong niya. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang katiting na pagsisisi. Huli na po, madam. Ang mga insekto ay hindi marunong magpatawad. Gutom sila at ikaw lang ang tanging pagkain nila. Pagkatapos ng gabing iyon ng mga insekto, ang mansyon ay tumahimik. Isang nakakabinging katahimikan na tila naghihintay ng huling hininga. Ang mga insekto ay naglaho sa mga siwang ng pader, ngunit ang amoy ng nabubulok na laman ay nanatili. Umakyat ako sa kwarto ni Madam Sara. Hindi na ako nanginginig. Ang takot na dating nagpapakubli sa akin sa kusina ay napalitan na ng isang malamig na kapangyarihan. Nakita ko siya. Nakahandusay siya sa sahig. Malapit sa bintanang tanaw ang garden na hinukay ni James. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Wala na siyang buhok, wala na siyang kuko, at ang kanyang mga mata ay malalim na nakabaon sa bungo. Ngunit gising siya
Ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Pilit na hinahanap ang aking anino. Bakit mo ginawa ito? Lumapit ako at naupo sa kanyang tabi. Hindi ako nandidire. Hinawakan ko ang kanyang tuyong kamay. Bakit, madam? Itinatanong niyo po kung bakit. Natawa ako ng mahina. Isang tawa na walang saya kundi puno ng pait. Tinatanong niyo po ba kung bakit nung nagmakaawa ako sa inyo na kailangan ko ng pera para sa gamot ng nanay ko? Tinawanan niyo lang ako. Tinatanong niyo po ba kung bakit nung mabasag ko ang vase, pinakain niyo ako sa sahig na parang aso? Tinatanong niyo po ba kung nasaan si Elena? Inilabas ko mula sa aking bulsa ang tuyong ugat na ibinigay ni Lolo Panyo. Ngayon, ang ugat na ito ay kulay pula na, puno na ito ng dugo at sakit. Hindi ko po ito ginawa dahil masama akong tao, madam. Ginawa ko ito dahil tinuruan niyo akong maging ganito. Sabi niyo dati, ang mahihirap ay parang mga uod, dapat tinatapak-tapakan. Ngayon, tignan niyo po ang sarili niyo. Sino na po ang kinakain ng mga uod ngayon? Papatawad, iitigil muna, papakiusap. Tumayo ako at binitawan ang kanyang kamay. Tumingin ako sa salamin na basag-basag. Hindi ko nakita ang mukha ko. Nakita ko ang anino ni Elena sa likod ko, nakangiti ng mapait. Ang kapatawaran, madam, ay para sa mga taong marunong rumispeto ng buhay. Pero kayo, pinatay niyo ang kaluluwa ng lahat ng pumasok sa bahay na ito. Hindi sapat ang patawad para sa mga butong nakabaon sa garden niyo. Narinig ko ang mga sirena. Mukhang ang mga kapitbahay ay hindi na natiis ang amoy at ang mga tili. Lumingon ako kay Sarah sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi dahil sa pulis, kundi dahil nakita niya si Lolo Panyo na nakatayo sa likuran ko. Ang huling yugto ay dumating na, Casey. Ang batas ng tao ay kukuha sa kanyang katawan. Ngunit ang batas ng barang ang kukuha sa kanyang kaluluwa. Tapos na ang paghahari mo, madam. Welcome to your own funeral. Ang katahimikan ng gabi sa Caloocan ay tuluyan ng binalot ng ingay. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagmistulang mga kidlat na tumatama sa maputing pader ng mansyon. Buksan ang pinto, pulis ito, ang sigaw mula sa labas. Naririnig ko ang pag-uusap ni na barangay captain at ng mga opisyal. Hindi na nila matiis ang amoy. Sabi ng mga kapitbahay, tila may nabubulok na dambuhalang hayop sa loob ng bahay ni Madam Sara. Bumigay ang pinto. Pumasok ang mga pulis na may suot na mga face mask. Ngunit kahit ang mga maskarang iyon ay hindi sapat para harangan ang amoy ng barang. Kasama nila si Captain na ang mukha ay bakas ang matinding pagtataka at takot. Diyos ko, ano itong amoy na ito? Tanong ni Captain habang tinatakpan ang kanyang ilong. Agad na sumalubong si James sa kanila sa sala. Sir, Captain, tulungan niyo po kami. Si Madam Sara. Nandoon siya sa itaas. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Nakita ako ng mga pulis. Ang aking uniforme ay gusot-gusot. Ang aking mukha ay maputla. Ngunit ang aking mga mata ko ay kalmado. Alam ko na ang mangyayari. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ng isang pulis sa akin. Hindi ako sumagot. Itinuro ko lang ang kwarto sa itaas. Pag-akyat nila sa kwarto ni Sarah, ang unang bumungad sa kanila ay ang mga itim na insekto na gumagapang palabas sa ilalim ng pinto. Nang buksan nila ito, halos matumba ang isang pulis sa kanyang nakita. Si Madam Sara o ang natitira sa kanyang anyo ay nakadikit na sa sahig. Ang kanyang balat ay tila naging isang malaking amag na kulay abo at itim. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang mga gamit sa paligid niya. Captain, tingnan niyo ito. Ang mga dokumentong ito. Ito ang mga nawawalang pasaporte ng mga katulong na nireport na nawawala. At ang cellphones. Nandito lahat. Sabi ko na nga ba, may hindi tama sa bahay na ito. Pero ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya nagkakaganyan? Parang kinakain siya ng sarili niyang laman. Habang nag-iimbestiga sila,
Isa sa mga pulis ang tumingin sa bintana patungo sa garden. Dahil sa liwanag ng kanilang mga flashlight, nakita nila ang hinukay ni James. Ang mga puting buto na nakalabas sa lupa. Sir, may mga labi ng tao sa garden, marami sila. Nagkagulo ang lahat. Sinimulan nilang lagyan ng yellow tape ang buong paligid. Ang mansyon na dati ay simbolo ng yaman at kapangyarihan sa Caloocan. Ngayon ay opisyal na ring naging crime scene. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang bagay. Ang mga pulis ay hindi makakita ng isang tao. Si Lolo Panyo. Nakatayo lang siya sa sulok ng hallway, diretsong nakatingin sa akin, habang ang mga pulis ay naglalakad lang sa kanya na tila ba isa siyang hangin. Ang batas ng tao ay kukuha ng ebidensya, Casey. Ngunit ang ebidensya ng barang ay hindi nila kailanman maiintindihan. Ang hustisya ay kumpleto na. Ngumiti ako ng bahagya. Habang pinupusasan ng mga pulis, ang wala ng buhay at halos hindi na makilalang katawan ni Sarah bilang pormalidad. Alam kong hindi selda ang patutunguhan niya. Ang kanyang kaluluwa ay nakagapos na sa bawat insekto, sa bawat uod, at sa bawat buto na pinahirapan niya. Kinaumagahan, hindi na lang mga sirena ang maririnig. Ang labas ng mansyon ay punong-puno na ng mga news team, usisero, at mga taong hindi makapaniwala. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong Caloocan. Ang mansyon ng mga kalansay. Habang inilalabas ng mga forensic experts ang mga labi mula sa garden, isa-isang nabubuo ang kwento ng kalupitan ni Sarah. Sir, nahanap na namin ang ID ni Elena. Kasama ito sa mga butong nakuha sa ilalim ng puno ng mangga. At hindi lang siya. May 3 pang kalansay ang nahukay. Mukhang taon na ang binibilang ng mga ito. Nakatayo ako sa gilid habang kinukunan ako ng pahayag. Sa tabi ko ay si James na nanginginig pa rin habang ikinukwento ang mga gabing naririnig niya. Ang mga tili sa itaas. Ngunit habang nagsasalita ang mga pulis tungkol sa ebidensya, alam ko ang hindi nila makita. Sa bawat butong inilalabas nila sa lupa, may mga itim na hibla ng buhok na nakapulupot. Hindi iyon buhok ng mga biktima. Iyon ay ang buhok ni Sarah na kusang humahaba at gumagapang mula sa kanyang bangkay sa itaas patungo sa garden. Ang barang ay hindi pa tapos maningil. Diyos ko, ano iyon? Tingnan niyo ang mga pader. Bakit bumibilis ang pagitim ng mga ito? Napatingin ang lahat sa mansyon. Ang puting pintura ay tuluyan ng nilamon ng itim na amag. Mula sa mga bintana, may lumalabas na itim na likido na parang mga luhang dumadaloy sa mukha ng bahay. Ang mansyon ay tila nagluluksa. O baka naman, ito ay tuluyan ng binabawi ng lupa. Hinarap ako ng isang reporter. Miss, totoo bang matagal nang nagaganap ang pagmamaltrato sa loob? Bakit ngayon niyo lang ito isiniwalat? Tumingin ako ng diretso sa kamera. Sa sandaling iyon, hindi si Casey ang nagsasalita, kundi ang lahat ng biktima ni Sarah. Hindi po madaling magsalita kapag ang kalaban mo ay may pera at kapangyarihan. Sa mundong ito, madalas ay hindi naririnig ang boses ng mga katulong na tulad namin. Pero tandaan niyo, may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. May mga batas na mas matanda pa sa ating konstitusyon. Ang katarungan ay hindi laging nanggagaling sa husgado. Minsan, ito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Biglang may sumigaw mula sa loob ng mansyon. Ang body bag na naglalaman kay Sarah ay biglang gumalaw. Ang mga pulis na may hawak nito ay napabitaw dahil sa sobrang init nito. Nang bumukas ang zipper ng kusa, hindi katawan ni Sarah ang nakita nila. Nakita nila ang libu-libong itim na uod na nagkakagulo na tila binubuo ang anyo ng isang babaeng sumasamo. Ang katawan ni Sarah ay tuluyan ng naging pagkain para sa kanyang sariling sumpa. Casey, tapos na ba talaga? Tumingin ako sa malayo. Doon, sa kanto ng subdivision, nakita ko si Lolo Panyo na dahan-dahang lumalakad palayo. Bit-bit ang kanyang panyo na ngayon ay malinis na at kulay puti. Sa kanila, James,
Oo, tapos na ang investigasyon, sagot ko. Pero para kay Madam Sara, ang kanyang sentensya ay habambuhay na sa dilim habang isinasakay ang body bag sa sasakyan ng punerarya. Nagbago ang panahon. Ang langit ng Caloocan na kanina lang ay maliwanag, biglang nagdilim. Isang kakaibang dilim na tila takip silim. Kahit 10:00 pa lang ng umaga, ang sasakyan ng punerarya ay ayaw umandar. Ang makina ay umuungol, ngunit tila may bumibigat sa likurang bahagi nito. Lahat ay natigilan. Ang mga pulis, ang mga reporter, at ang mga usisero ay nakatingin lang sa sasakyan. Biglang isang nakakangilong tunog ng pagpunit ng tela ang narinig mula sa loob ng van. Ang body bag ay pumutok. Sa loob ng van, hindi na bangkay ang nakita nila. Ang anyo ni Sara ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay isang tumpok ng itim na alikabok at libu-libong tuyong balat ng insekto. At sa gitna ng alikabok na iyon, may isang bagay na kumikinang. Ano yan? Ang mamahaling kwintas ni Madam Sara. Bakit ito natutunaw? Ang gintong kwintas na simbolo ng kanyang yaman ay dahan-dahang nagiging itim na likido hanggang sa magmukha itong lason na dumadaloy sa sahig ng sasakyan. Doon ko naalala ang sinabi ni Lolo Panyo. Ang lahat ng kinuha ng may kasamaan ay babawiin ng may kasamaan din. Biglang, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa loob ng mansyon. Isang hiyaw na hindi nanggaling sa lalamunan ng tao. Lumingon ang lahat sa mansyon. Ang mga bintana ay sabay-sabay na nabasag palabas. Ang mga buto na inihanay ng mga forensic experts sa garden ay biglang naglaho. Hindi dahil ninakaw, kundi dahil tila sila ay hinigop pabalik ng lupa ng kusa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang insekto sa loob ko. Ang kiliting nararamdaman ko sa aking tiyan. Mula nang tanggapin ko ang kasunduan, biglang nawala. Ang utang ay bayad na. Casey, tingnan mo ang langit. Bahagyang bumukas ang ulap at isang sinag ng araw ang tumama sa tapat ng garden kung nasaan ang mga labi ni Elena. Isang puting paru-paro ang lumipad mula sa lupang hinukay. Paikot-ikot sa amin ni James bago ito tuluyang lumipad pa itaas at naglaho sa liwanag. Iyon ang tanda. Ang mga kaluluwang ikinulong ni Sara sa kanyang garden ay malaya na. Ang kanilang paghihiganti ay tapos na. Wala na siya. Wala na ang babaeng nagpahirap sa inyo. Pero ang mansyong ito, kailangang gibain ito. Hindi na ito ligtas para sa sinuman. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay dahan-dahan nang nagsisialis. Dala ang isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Sa Caloocan, usap-usapan pa rin ang nangyari. Ngunit para sa amin ni James, ito ang wakas ng aming kalbaryo. Hinarap ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anino ni Sara sa bintana, nakatitig sa akin. Ngunit hindi na siya galit. Ang kanyang mukha ay puno na ng kawalan. Isang kaluluwang walang patutunguhan, kundi ang dilim na siya rin ang gumawa. Paalam, madam. Sa impyerno niyo na ituloy ang inyong paghahari. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kapangyarihan ni Madam Sara sa Caloocan. Ang mansyon ay tuluyan ng ipinasara ng gobyerno at idineklarang condemned. Wala nang nangahas na bumili ng lupang iyon. Sabi ng mga kapitbahay, tuwing gabi raw ay naririnig pa rin nila ang tunog ng pagwawali sa loob. Ngunit wala namang tao. Ang mga damo sa garden ay hindi na tumubo muli. Nanatili itong itim na lupa. Isang paalala ng mga buhay na ibinaon doon. Narito ako ngayon sa terminal ng bus, kasama si James. Bit-bit ang aming mga bagong gamit. Mga gamit na binili namin mula sa tulong ng mga taong naawa sa aming sinapit. Sa wakas, nakuha na rin namin ang aming mga dokumento mula sa mga pulis. Casey, uuwi ka na ba talaga sa Samar? Tanong ni James. May ngiti na sa kanyang mga mata, isang ngiti na wala ng halong takot. Oo, James,
Sapat na ang naranasan ko sa syudad. Gusto ko munang maramdaman ang simoy ng hangin sa probinsya. Yung hanging hindi amoy gamot o nabubulok na insekto. Ikaw ba? Babalik muna ako sa amin sa Bicol. Gusto kong dalawin ang pamilya ni Elena. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Kailangan nilang malaman na malaya na ang kaluluwa niya. Sumakay na ako sa bus. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa bintana. Sa gitna ng mataong kalsada ng Caloocan, sa ilalim ng isang puno ng nara, nakita ko siya sa huling pagkakataon, si Lolo Panyo. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang puting panyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway ng bahagya. Wala siyang sinabi, ngunit sa aking isipan, narinig ko ang kanyang huling paalala. Ang katarungan ay nakamit na, Cassie. Ngunit tandaan mo, ang tunay na laya ay wala sa paghihiganti, kundi sa pag-iwan sa dilim. Huwag mo nang lilingunin ang nakaraan dahil ang mga anino ay laging naghihintay ng paanyaya. Ngumiti ako at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng malalim ng walang bigat sa dibdib. Wala na ang kiliti ng insekto sa aking tiyan. Wala na ang boses ng panlalait sa aking tenga. Dito nagtatapos ang aking kwento. Isang paalala sa lahat ng mga nasa posisyon at may kapangyarihan. Ang bawat tao, gaano man kababa ang katayuan sa buhay, ay may dignidad na dapat irespeto. Huwag niyong hintayin ang lupa mismo ang maningil sa inyo dahil ang katarungan ng langit ay minsan dumadaan sa madidilim na eskinita ng barang. Muli, ako po si Casey. Maraming salamat sa pakikinig sa Misteryo TV. Hanggang sa muling pagkikita, mga kamisteryo, palaging mag-iingat dahil hindi mo alam kung sino ang nakamasid sa iyong anino. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa Kamisteryo TV. Wakas.